o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong programang Break Time. Ngayon pong Biyernes. Minus po sina Lakay Mayor Deo Macalma at si Miss Thea Pecho Corpus. Kanya pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong headlines, presyo ng petrolyo may asahang rollback sa susunod na linggo. RH Break Time. Price freeze sa LPG at kerosene ipinatupad sa mga lugar na nasa state of calamity ayon po yan sa DOE. RH Break Time. Pangulong BBM pinatitiyak sa DepEd ang pagbubukas ng klase sa Lunes, July 29. RH Break Time. Siyam na pong eskwelahan na sinalanta ng Habagat at Carina, malabo daw makapagbukas ng klase. RH Break Time. 2025 budget daw po ng DPWH, idadaan daw po sa butas ng karayom dahil sa palpak na flood control sa NCR. RH Break Time. DPWH todo salag. Sa Manila Bay Reclamation, wala daw kinalaman sa pagbaha sa Metro Manila. RH Break Time. DOH nagbabala sa publiko sa posibleng pagdami ng leptospirosis dahil sa pagbaha. RH Break Time. Vietnamese national na nagbebenta ng party drugs nasa kote, milyong pisong ecstasy at ketamine na kumpiska ng NBI. RH Break Time. Higit 200,000 kabahayan wala pa ring supply ng kuryente matapos manalas ang Habagat at Carina ayon sa Meralco. RH Break Time. Yun daw hong pagkalat naman ng Hill Tulog Avenue signages sa Makati. Pinagbabaklas na ho ng Makati LGU. RH Break Time. Sa ating pong mga balita, good news muna tayo sa mga motorista. Mayroon daw pong asahang bawas presyo sa petroleum products sa susunod na linggo. Ayon po kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodera Romero, 70 centavos hanggang 95 centavos ang posibleng rollback sa bawat litro ng gasolina at diesel. Habang maaari naman maglaro daw po sa 80 centavos hanggang 90 centavos ang tapyas presyo sa kerosene. Ayon pa kay Romero, resulta ang namumurong rollback ng market expectations sa matatag na supply ng langis at mahinang demand gayon din ng Gaza ceasefire negotiation. RH Break Time. Samantala naman, nagpatupad po ang Department of Energy ng price freeze sa LPG at kerosene sa mga lugar na nasa ilalim po ng state of calamity dahil naman sa bagyong Carina. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Industry Management Bureau, epektibo ito sa loob ng 15 araw mula nang ideklara ang state of calamity. Sa Luzon, nasa state of calamity po ang buong National Capital Region. Kasama na po ang Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite. RH Break Time. Sa iba pang balita,
Tuloy pa rin ang pagsisimula ng klase sa Lunes, July 29. Inatasan ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na gawin ang lahat ng paraan para matuloy ang pasukan sa Lunes. Ipinaubaya naman ng Pangulo sa mga paralang binaha ang desisyon kung kakayanin nilang makapagsimula ng klase sa Lunes. Pero umaasa naman si PBBM na magagawa nito ng paraan, lalo na't nasanay na rin naman anya noong pandemya. Ayaniyag po ng Pangulo hanggat maaari at kung kakayanin ng kondisyon na may eskwelahan ay mainam daw po na ituloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes, July 29. RH Break Time. Posible namang ulanin ang unang araw po ng klase sa susunod na linggo dahil naman sa na-monitor na low pressure area LPA. Ayon sa pag-asa, asahan po ang mga pagulan sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao, partikular na sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sadyang mababa pa ang tsansa maging tropical cyclone na naturang LPA habang ito po'y papalapit sa silangang bahagi ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Una pong inanunsyo ni Education Secretary Sani Angara na mahigit sa 70 eskwelahan nang hindi makapagsisimula ng klase sa Lunes dahil naman sa pinsalang tinamo mula sa nagdaang kalamidad dala po ng habagat at bagyo. Sa ngayon po ay nasa 324 na eskwelahan ang ginagamit bilang evacuation centers sa Cordillera, Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, maging sa Calabarzon at Western Visayas. RH Break Time. Higit nga po sa 70 mga eskwelahan ng maantalang pagbubukas ng klase sa Lunes. Dahil naman sa pinsalang tinamo, dala po rin po ng habagat at karina. Ayon po kay DepEd Secretary Sani Angara, karamihan ng mga napinsala ay mga pampublikong paaralan sa NCR, Region 3 at Region 4A. Kabilang po sa mga ito ay nasa Malabon na magsisimula ng pasukan sa August 5 imbes na July 29. Sa lahat po ng antas sa mga pampubliko at pampribadong eskwelahan at maging sa mga pampubliko namang paaralan sa Valenzuela. Inagpar Secretary Sani Angara na maaari pang dumami ang mga paaralang magpapaliban ng pasukan dahil sa naging pinsala ng mga pagbasa iba't ibang lugar sa bansa lalo na po sa Metro Manila. Sa ngayon, naghihintay pa ang DepEd sa iba pang report mula sa regional directors kaugnay po ng kanilang assessment para sa postponement ng klases sa kanilang rehiyon. RH Break Time. Humiling ang Valenzuela LGU sa Department of Education na ipagpaliban muna ng 1 linggo ang pagbabalik eskwela sa lungsod. Sa panayam po ng DCRH, sinabi ni Mayor Wes Gatchalian na ito'y upang bigyan daan ng paglilinis po sa mga putik at basura matapos magsilbing evacuation centers. Anya halos 50% sa mga ginamit na evacuation center ay mga eskwelahan kaya't ipasusuri muna ang mga gusali sa kanilang engineering department. Kakatapos ko naman kay Secretary Angara po. Kahapon po ay nag-request na po ako sa aming DepEd SDS at DepEd NCR na kung pwede pong i-move na lang po to August 5 1 week, ang aming pasukan dito sa Valenzuela. Kung maaari po. Dahil we will be needing talaga, kahit naman po umalis yung mga evacuees natin, we'll be needing siguro 1 week po para pong linisin ng mga putik, mga basura. RH Break Time. Napapanaw na raw po para ripasuin naman ang mga umiiral na master plan para sa flood control sa iba't ibang lugar, partikular na sa Calacam, Maynila. Ito naman po reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez
sa naranasang malawak na bahadala ng Bagyong Karina na pinalala pa ng habagat. Ayon po kay Romualdez, dapat naakma sa panahon ng mga programa sa flood control dahil bukod daw po sa climate change, dumarami ng populasyon lalo na sa Metro Manila, isama pa ang problema sa basura. Nagbigay din po ng suporta si Romualdez sa panawagan na repasuhin ang budget ng DPWH sa flood control program dahil sa hindi katanggap-tanggap ang perwisyo ng baha sa kabila ng bilyong-bilyong pisong pondo para dito taon-taon. RH Break Time. Dadaan daw po sa butas ng karayom ang budget ng Department of Public Works and Highways. Ito'y dahil sa hindi ho masaya ang mga kongresista at senador sa performance ng DPWH matapos na pumalpak ang flood control projects ng gobyerno. Break Time. Samantala naman, todo salag naman po ang DPWH sa Manila Bay Reclamation. Wala daw po itong epekto. Wala raw kinalaman sa naging pagbaha sa Metro Manila. RH Break Time. DOH nagbabala sa publiko sa posibleng pagdami ng leptospirosis dahil naman sa pagbaha. RH Break Time. Isang Vietnamese national na nagbebenta ng party drugs nasa kote, milyong pisong ecstasy at ketamine na kumpiska ng NBI. RH Break Time. Higit 1 o 200,000 kabahayan wala pa ring supply ng kuryente matapos manalasa ang habagat at Karina, ayon po yan sa Meralco. RH Break Time. Yun daw hong pagkalat naman ng Hiltulog Avenue signage sa Makati. Abay pinagbabaklas ng Makati LGU. Ay, susapo. RH Break Time. Pilipinas ang oras sa alas 4:22 ng hapon. Flash Report. Flash Report. RH Break Time. Yun daw po ang mga bilang daw ho ng mga namatay. Kaugnay po ng pananalasa ng habagat at Bagyong Karina, abay umabot na raw po sa may 34. Batay po yan sa datos ng Philippine National Police. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, umabot na sa 34 bilang ng mga nasawi. Epekto ng Bagyong Karina at hanging habagat. Ito ay batay sa paunang datos ng Philippine National Police na silang first responder sa panahon ng pagbaha at mga pag-ulan. Sa press briefing dito sa Campo Crame katatapos lamang, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na 11 sa mga nabanggit na bilang ay casualty dito sa Metro Manila. Karamihan umano sa mga nasawi dahil sa pagkalunod sa umabot sa 22 aksidente, 6 ang nataburan ng lupa, 5 ang nakuryente at 1 nabagsakan ng puno. Nakapagtala rin ng kapulisan ng 18 sugatan at 6 pang nawawala habang nagpapatuloy ang operasyon sa Luzon, sa NCR, Ilocos Region, Gitnang Luzon, Calabarzon at Nueva. Pero paglilinaw ni Fajardo, dadaan pa ito sa validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mayroon pa lamang 14 na mga nadatos o death toll sa kanilang mga tala. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. I want to clarify po na ito pong mga reports po na ito ay isasubmit po natin sa NDRRMC dahil sila po ang magbibigay po ng official numbers po with respect po sa casualty po. So dadaan po ito sa validation po ng NDRRMC po. Ang tinig ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. So, Edniel. Yes, sir. Yes, Lakare. Itong bilang na to galing to sa mga ground troops ng PNP. Correct. Ang proseso ay siyempre mula doon sa mga rumesponde,
i-verify yan ng NDRRMC kasi ang sinasabi ng NDRRMC, kailangan pa nilang maghanap ng kumbaga ipapag-aralan kung ito ba related talaga sa at ma-identify yung mga biktima. Actually may mga pangalan na yung PNP. Meron ng mga pangalan PNP? Abay di more or less, ano? Sa kahit gaya ng sunog o kung ano man, kahit anong insidente, kapag nag-responde ang PNP, syempre kasama yan doon sa mga tinukuhang detalye ng investigador. Pero ang trabaho ng NDRRMC ay suriin kung ito related ka ba talaga doon sa typhoon. At syempre, ay hanapan pa ng, kagaya ng sinasabi Colonel Pardo, hanapan pa ng kaukulang mga papeles itong kamatayan ng mga ito. Pero at least dito sa ating mga i-autopsy pa yan eh. Ground officers na rumisponde at nakakita ng insidente, nakatanggap na ulat, 34 na. Ray, yung patay sa Bagyong Karina at Hanging Habagat. Pero sana naman bumilis-bilis no ang NDRRMC at meron ng katuwang NDRRMC sa ganitong mga data mula sa mga biktima ng kalamidad, lalo na. Tama, lalo pat sa panahon ngayon, sa panahon ng digital era, hindi mo naman talaga mapipigilan ng tao na magkulat sa social media ng kanilang, syempre, karanasan, realidad nila sa ground, dapat maayos at mabilis ang consolidation ng OCD, NDRRMC pagdating sa ganito klase ng mga pag-uulat. Pero so far, bukod dyan sa bilang ng mga namatay, ilan yung mga naitala nilang sugatan sa PNP? Bangitin ko lang, injured ay 18. 18. May 6 pang nawawala, may 6 pang missing. 6 na missing. Oo, ito yung mahirap dyan dahil ang PNP patuloy, kasama syempre ng Coast Guard at iba pang mga MDRRMO, patuloy pa rin doon sa pagsuyod sa mga lugar na kung di ako nagkakamali, may mga isolated pa at may mga areas of concentration kung tawag. Gaya dito sa Marikina Ray, na may mga lubog pa rin lugar, kaya ulubog pa rin sa putik, kaya ito yung yung patuloy na ina-operate ngayon ng PNP kasama ng ating OCD. Alright. Thank you, Edniel. Live pa rin wala rito sa Campo Crame. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, Edniel Parrosa. RH Break Time. And speaking of data ho, nitong bilang ho ng mga naapektuhan, namatay sa Habagat at Karina, atin po alamin ang update mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense. Nasa atin pong linya mga kaibigan si Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng OCD. Director Sir, magandang hapon po sa inyo. Si Ray Sibayan po sa DZRH. Ay, sorry, magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Director, ano pong update po sa inyo dyan tungkol po rito sa epekto ho ng nakalipas pong Habagat at ng Bagyong Karina? Opo, siguro po nasa social media na rin at saka siguro yung public knowledge na rin po ngayon. No? Meron pong marami pong mga talagang, lalo na po dito sa Metro Manila, medyo matindi po yung epekto. No? Kaya nga po nag-recommenda at meron na pong resolution, no? Para ang buo pong National Capital Region ay lagay po sa state of calamity. Ganun din po yung mga iba't ibang lugar pa sa ating bansa. Kagaya po sa Region 3, yung mga probinsya ng Bataan, probinsya ng Bulacan. Sa Region 4A po, probinsya ng Batangas at Cavite. We were told na meron pa po susunod dito yung pong munisipyo ng Kinamalayan sa Oriental Mindoro at iba pa pong mga lugar, no? At ang hihiring pong MOC dito sa Campaginado para po mas matutukan yung mga pangangailangan at mga bagay po na dapat i-address ay naka-red alert din po. Ayun, pero sa bilang ho ng mga namatay, Director, meron na ho ba kayong update? Opo, sa ngayon po yung latest datos natin, yung pong dating 7, naging 8 po kasi. Okay. Dahil nag-confirm po ng isa, no? Na-validate po na isa. And then meron pa po tayong 6 pa na under validation. For validation, sir. Opo, 5 po dito sa Calabar Zone at isa po sa farm. Yung 8 po ay 4 po sa Region 9, isa po sa Region 10, isa po sa Region 11, isa sa farm at saka sa NCR. Pero gusto ko lang pong i-qualify ito, sir. Ito yes, ay posible po kung magbago.
kung meron po pong mga maidadagdag sa amin ngayon po, lalo na po ngayon na medyo yung response phase natin nandun na po siguro sa pagdadala ng relief. Ano po? Opo. At posible po ito na magkakaroon tayo ng mga pagbabago dito. Well, ang personal ko pong panalangin sana, manatili na lang dito, hanggang dito na lang yung numero, pero baka po meron pa pong madagdag dito dahil meron Actually, pa pong Director, maputol lang po kita, Director, kare-report lang po yung aming pong PNP reporter, si Edniel Parosa. Naglabas po ng data ang PNP na nasa 34 na raw po yung pong naitala nilang namatay. Pero of course, base na rin po sa proseso ho, ay dadaan pa rin po yan sa inyong validation sa NDRRMC. Opo, kanina po, gusto ko rin idugtong dyan, sir. Tama po, nag-meeting po kami ni Colonel Jim Fajardo dito po sa Campo Aguinaldo. Dumaan po siya kasama yung kanyang team at yung team din po namin dito. At kinausap din po namin yung isang ating kaibigan sa DILG kung paano po natin yung proseso po talaga ng pag-validate. Talaga pong dalawa po kasi yan, sir, no? Siguro napaliwanag din ni Colonel Fajardo yan. Meron pong term na verified, meaning ni-report po sa kanila na meron pong police report. Ang kailangan din po kasi pag dumaan po dun sa proseso ng validation po ng management of the dead and the missing na pinamumunuan din po ng DILG, kailangan po may death certificate at talagang fully validated. So, so ganun din po yun. Tama din po yun. Nire-report nila yung mga complimentary naman po kami kasi idadaan pa rin po yan doon sa validation ng mga kani-kaniyang mga respective na mga MDRIM posts po. Tapos aakyat po yan sa probinsya, aakyat po sa regional level, and then itasubmit po sa management of the death and the missing cluster ng DILG and iko-confirma po ng MDMC. Sa death certificate, Director, kasama na dyan yung yung autopsya sa bangkay. Kung ano nga bang dahilan ng pagkamatay. Opo. Kaya po, kung talaga namang pinapangatawanan at halimbawa po talagang obvious po na ina-attribute po nung, for example, yung pong municipal health officer na sinasabi niya na yung talagang immediate cause of death is, for example po, drowning with all the indications there, then yun po ang ginagamit namin din para po i-attribute po yung isang casualty dun sa particular disaster, sir. Yes, sir. Sa pinsala ho ng bagyong Karina at ng Habagat, meron na ho ba kayong na itala ho, Director? Sa ngayon, sir, meron pa lang po akong datos, sir. It's yung sa damage to agriculture, sir, no? But of course, ito rin po ay magbabago dahil dumadating pa po yung mga reports. Sa ngayon po, ang datos pa lang po namin for regions, Region Mimaropa, Region 6, Region 9, Region 10, and BAN, umaabot na po sa 9.706 million ito. But again, sabi ko nga po, i-defer po namin ito dun sa talagang official na datos ng Department of Agriculture. At dito po sa infrastruktura, medyo mababa pa po yung aming total damage. Dahil ito pa lang po ang meron kami, 1.298 million. Pero I'm sure po madadagdagan pa po ito. Ayan. Alright, so Director, sir, sa mga evacuation centers po, meron ho ba kayong mga concerns po rito, Director? Wala naman pong dumadating sa atin ngayon na concerns, sir, no? Maliban lang po dun sa pagpapaalam natin talaga dun sa ating in keeping with the President's guidance po na dapat meron talagang medical team para doon po sa mga bawat evacuation center to cater to yung treatment and at the same time yung pong mga pangangailangan pa po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga maintenance meds. So nakita ko po yung sa social media page ng DOH, they are doing just that. Nakipag-meeting din po si Secretary DOH sa mga hospitals at bumisita rin po siya sa mga evacuation centers para iparating nga po yung mensahe niyo and then to make sure na that is well implemented po. Yes, sir. Director, sir, maraming salamat po sa inyo binigay sa amin na oras ngayong pong hapong ito, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang hapon po, sir. Pabuhay po kayo. Thank you po, Director Edgar Posadas, nakapagsalita ng Office of Civil Defense.
Break Time! Standby ho mga balita mula po sa iba't ibang lugar sa labas mo nating impilan. Mula po sa ating mga reporter, Ilan muna nga nabuhay oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, alas 4:41. H Break Time! Flash Report! Flash Report! Mayroon daw pong 10 years old na bata nalaglag sa ilog. Diyan po sa habang nasa CR sa Elias Aldana, Las Piñas. Report mula kay RH27 Noche Cacas Noche. Lakay patuloy na hinahanap ng taga Las Piñas sa City DRRMO at maging itong Bureau of Fire Protection ng Las Piñas. Yung batang lalaki Lakay na nahulog daw dito sa bahay sa kanilang sa isang CR na nakalutang yung kanilang bahay Lakay dito sa may ilog sa Elias Aldana sa lungsod ng Las Piñas. At nagtulong-tulong ngayon, nagsanib na puwersa yung taga-rescue, particular na yung BFP, PNP at maging yung DRRMO at hanapin natin yung nanay. Pero yung kapitbahay nila, yung mga nandito, ay nagtulong-tulong sila. So yung nanay, paano nangyari kanina yung bata, ay anak mo? Ano po siya, nag-CI lang po, tapos pag niya, nanapuro siya ng lola niya, tapos anong oras na, hindi pa siya bumabalik. Tapos pagtawag sa kanya, hindi nga po bumabalik. Tapos binaba ng mama ko. Tapos pagbaba doon, pagtingin, yung sa may CR doon, nakalak pa po yung pinto. Tapos yung tabo na dala-dala niya, wala pa pong bawas. Mm-hmm. Yun, wala siya doon sa loob ng CR. So, ibig sabihin na sarado yung pinakapinto nung CR nyo. Paki-describe nga yung CR nyo. May uwang ba yung pinakasahig? Ano po siya, parang flooring, tapos may butas lang. Mm-hmm. Yun. So, kawayan lang. Hindi, Diretso na sa baba. O tapos, may butas siya. Paano naman siya mahulog doon? Siguro po kasi butas po kasi talaga yung na yun, pati yung alam ba ito? Butas po yan. Yun. Tapos yun, parang siguro lumusot po siya ata doon. Maliit ba yung anak mo o malaki? Ano po siya, 10 years old, medyo maliit lang po na ba? Wala sila narinig na sigaw? Hindi pa sumigaw yung bata? Hindi ko lang po alam kung nakasigaw siya o hindi. Hindi na po na kasi namin nalaman kasi medyo yung bahay namin ito, tapos yung CR banda doon. Oo. Hindi na po namin alam kung nakasigaw pa siya nun o ano. Yung sinasabi, may sakit yung anak ko nun? Meron. Minsan sinusumpong siya, minsan hindi. Anong sakit? Siya yung parang nagkukumbursyon na epilepsy. So epilepsy, meron siyang epilepsy. So posible inatake sa loob ng CR bago nalaglag. Hindi ko lang po sure kasi hindi po talaga namin nakita na siya. Oo. So ilang oras na kayo naghahanap? Ano na po, kasi nung siguro nag-CI siya mga almost 12:45 gano'n, tapos inintay siya ng lola niya, siguro mga alauna na, mga around 1 na hindi pa siya bumabalik. Sisigaw yung pangalan niya, sabi JC, kaya tawag siya. Hindi sumasagot, kaya binaba ng lola. So natuklasan, nawala doon sa CR. At sarado yung CR, yung pinto ng CR. Okay, maraming salamat ate. Sana makita naman yung bata. Anak ko ninyo. Gaano ba kalaki yung ilog kanina? Ay, siya gano'n ba? Parang yung bato na yun na pataas. Pataas. So, posibleng nalubog yung kanyang katawan kaya hindi pa matatagpuan. Parang ganun po ang. So, yun ang describe ko lang yung bahay nila Lakay. Hindi mo pwedeng sisirin sa ilalim? Oo, tabi ng ilog, tapos yung bahay nila, yung pinagsisiyan. Walang sumisid, Noche? Oo, parang ganun yung nangyari. Hindi, wala bang sumisid para makita ka na sa ilalim? Meron na, dumating na rin dito Lakay, pero kanina naghahanap yung mga rescuer, pati yung nagtulong-tulong na sila dito, pati yung PNC, CDRRMO ng Las Piñas at maging yung Bureau of Fire Protection, nagtulong-tulong na rin sila. Pero hanggang sa ngayon, at hinihintay pa nila kung
Sa tingin mo, ate, ano pa yung anak mo o ano po? Yung anak mo o siya talagang nahulog o baka naman namasyal lang doon sa ibang lugar? Nandun po yung sinelas niya. Doon po namin nakita sa dagat. Yung sinelas, yung sombrero, yung shorts, tumutang na po doon. Posible naman po na mamamasyal siya. Wala siyang shorts. So yung shorts pala at sinelas nandun, natagpuan lang. Opo. Yun ang suot niya. Tapos yung sando. Siguro nakadamit pa siya ngayon. Kasi, pero yung shorts niya, pang ilalim lang, yung pang-baba. Sana matagpuan ng mga restaurant yung anak niyo po, ate. Thank you, Noche. Tayo, yes. Okay, so sa ngayon ay maganda naman ang panahon, pero kanina daw ay high tide, mataas ang ilog ng tubig, kaya posibleng yung katawan ay doon bumagsak dito sa may putikan, kasi maputik ate yung ilog, yung pinakailalim, tapos malabo pa lakay yung tubig. So isika pa rin ng rescue ng BFP, ng Las Piñas, DRRMO ng Las Piñas at nagiging Las Piñas sa PNP dito sa paghahanap sa 10 taong gulang na sinasabing na nahulog dito sa ilog sa may barangay Ilias Aldana, Las Piñas City. RH27, Noche Cacas, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Cacas. Flash Report. Flash Report! Break time! Report mula sa Malacanang, Pangulong BBM ipinagutos daw po na gawa ng paraan na agarang mahatiran ng pagkain ng libu-libong pamilyang isolated sa Tanay Rizal. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, higit 3,000 pamilya ang nananatiling isolated sa Tanay Rizal kasunod ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Sa situation briefing sa San Mateo, iniulat ni Governor Nina Inares at Tanay Mayor Rafael Tanwatco kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na noong Lunes pa hindi mahatira ng pagkain ang Barangay Santa Ines matapos masira ang kalsada patungo sa lugar. Agad namang inatasan ng Pangulo ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno na gawa ng paraan na makatira ng supply ang mga apektadong residente. Kung kinakailangan anyang gumamit ng chopper, ay gawin para mapuntahan ang mga ito. Pinaapura rin ng Presidente ang aksyon ngayong araw. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Sana we can get something done today. Oo. You coordinate with DND. I'm sure they're ready sa OCD. Kanyang pag-aralan na nga ninyo. Sana meron na tayo may dala ngayong araw. Wilco sir, I will discuss this with the SND sir this afternoon. I'm reporting to you. Mag-assign lang kayo ng 2 siguro ng helicopter. Pwede na yan. Yes sir, yes sir. Kahit pabalik-balik. Yes sir. Out of us. Kanina ay nagsagawa rin ng aerial inspection si Pangulong Marcos sa bahagi ng floodway sa Rizal. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let. Panawagan na busisiin daw po ang paggamit ng bilyones na pondo sa flood control programs ng DPWH. Suportado sa Kamara. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Break isa ang liderato ng Kamara sa panawagang imbestigahan ang mga sanhi ng matinding pagbaha at ang pagtiyak na tama ang paggamit ng pondo para sa mga flood control project. Tugon ito ni House Speaker Martin Romualdez matapos makaranas ng malawakang pagbaha ang National Capital Region, ilang bahagi ng Central Luzon at Southern Tagalog sanhi ng bagyong Karina at Habagat. Ang kay Romualdez kasama sa kanilang oversight functions na tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo at kung may pagkukulang at katiwalian dapat may managot. Tiniyak na Romualdez na isasama sa panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025 ang pondo para sa flood control infrastructure para matugunan ang mga kasalukuyang pangailangan. Anya hinihintay na lamang ng Kamara ang proposed 2025 National Expenditure Program na isusumite sa Kongreso sa July 29 ng Malacanang sa pamagitan naman ng Department of Budget and Management. Samantala, bukod sa pagrepaso sa flood master plan para makatugon sa kasalukuyang panahon at sa dami ng populasyon, dapat isaalang-alang ang relokasyon sa mga nakatira sa mga mababang lugar at mga lugar na madalas bahain. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Thank you, Milky. Samantala, seguridad daw po sa New Senate Building sa Taguig.
Pinaigpitan ni Senate President Chis Escudero kasunod po ng pagkamatay doon ng isang kadete ng Philippine Navy. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, pinahihigpitan ni Senate President Francis Chis Escudero ang seguridad sa new Senate building na ipinatatayo sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Pinariripaso nito ang ipinatutupad ng mga security measures kasunod ng ulat na isang kadete ng Philippine Navy ang pumasok sa lugar na hindi man lang naharang ng mga security personnel. Ayon kay Escudero, kailangang mahigpitan ito upang ang mga dapat lang na tao ang pumapasok sa loob ang nakapapasok doon. Hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa report kung sadyang nahulog o kaya ay nagpakamatay ang hindi pinangalan ng biktima. Sa report na inilabas ng Senado, lumalabas na alas 9 kagabi nang sumabay na pumasok sa compound ng New Senate Building ang naturang biktima habang siya ay hinahabol ng isang kasamahan, at habang papalabas naman yung mga nag-overtime na mga construction workers pasado alas 9 ng gabi. Ito si RH28 Raymond Paz nagulat. Para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Salamat, Lakay Raymond. Samantala naman, Senador Bong Revilla Jr. abay nagatid daw po ng tulong sa mga binahang residente ng Quezon City. Ating alamin sa report ni Val Gonzalez. Val. Pinangunahan ni na Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pamamahagi ng ayuda sa Barangay Tatalon at Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Aabot sa mahigit 2,000 residente na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng nakalipas na sama ng panahon ng tumanggap ng tulong. Sa ambos interview ng media, sinabi ni Senador Revilla na Band-Aid solution at hindi sapat ang dala nilang relief goods, pero ang isa sa mas kailangang aksyon ngayon ng gobyerno aniya at dapat masolusyonan ay ang malaking problema ng matinding pagbaha tuwing may tumatamang bagyo sa bansa. Kaya bilang chairman ng Senate Committee on Public Works ay nagatakda na siya ng committee hearing upang marinig ang panig ng bawat ahensya ng gobyerno at malaman kung saan at anong kanilang mga naging pagkukulang. Titingnan aniya ang mga naging pagkukulang kung bakit lumubog sa bahang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang rehiyon matapos ang pananalasa ng Habagat, Bagyong Butchoy at Bagyong Karina. Batay sa datos, aabot sa mahigit 20 katao ang namatay at 2 dineklarang nawawala dahil sa pagsama ng habagat na pinaigting ng Bagyong Karina. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Val Gonzalez. Sa ating sports, mga kaibigan, pambato daw po ng Pilipinas sa 2024 Olympics sa Paris, France. Naku, na-hospital daw. Report mula kay Kristan Cara. Kristan. Dinala nga sa ospital si Filipina gymnast at Olympics bet Levi Rubivar. Sa isang Instagram post ngayong araw, binulgaro ng Filipina gymnast na nagkaroon siya ng severe allergic reaction nitong Lunes. Pero dito, kinailangan nga siyang dalhin sa medical hospital ng Olympic Village sa Paris, France. Pagtitiyak naman ni Rubivar na maayos na ang kanyang pakiramdam at tuloy pa rin ang kanyang pagsabak sa Paris Games na formal magbubukas ilang oras mula ngayon. Hindi pa tiyak kung anong naging sanhi ng severe allergic reaction ni Rubivar. Inamin na atleta na allergic siya sa tree nut, pero ginit niya na wala siya kinain ng ganitong pagkain bago nangyaring insidente at hindi rin siya nakagat ng kahit anong insekto na posibleng magdulot ng allergic reaction. Mag-uumpisa sa linggo ang kampanya ni Rubivar sa Paris Olympics. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Kristan Carag. Sa ating showbiz, Lady Gaga at Miss Celine Dion abay magpe-perform daw po sa opening ceremony ng Paris Olympics. Ibalita mo nga yan, Miss Alia, ikatlo, Miss Alia. Lakay Ray, inaasahan ang pagbabalik and tablado ni Celine Dion na may katagalan ding hindi nag-perform dahil sa kanyang stiff person syndrome.
Ito ang magiging unang performance ni Celine live matapos ng kanselahin ng World Tour noong nakaraang taon dahil sa naturang sakit. Ang global superstar at American singer na si Lady Gaga ay parehong mapapanood sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympics. Ayon sa French journalist na si Thierry Moreau, kakantahin na Lady Gaga at Celine ang La Vie en Rose. Bukod sa dalawa ay matunog din na magpe-perform ang mga singer na sina Dua Lipa, Ariana Grande at Aya Nakamura. Gaganapin ang opening ceremony ng Olympics bukas sa Paris, France. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Aliyah Ikatlo. RH Break Time. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan mga kaibigan sa programang Break Time. Minus ho sina Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Tea Pecho Corpus. Maraming salamat mga classmate mula sa PLM at sa Bulso. Thank you rin kina Miss Josa Cruzat and Miss Jackie Recio at kay Miss Elaine. Magayon din kay Mr. Het Del Moro at ang kanyang guardian angel. Si Angel. Sino? Celine, Celine Joy. Wow. Ano school si Celine Joy? PLM din. Pamantasan sa lungsod na Maynila. Okay. Ano po lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 5:03 ng hapon.